Thank you, Lord. Yes, O Lord. Malapit na naman lumubog ang araw. Dim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Yes, O Lord. Maraming salamat, Lord God. Lord, tunay nga po, Lord, patuloy mo po kaming akayin, Panginoon, lalo na sa mga times, Lord, na naliligaw po kami ng landas, O Lord. Yes. Lord, akayin po kami, Panginoon, wag mo kaming hayaan, Panginoon, na lumayo sa iyo, O Lord. At Lord, tunay nga po, Lord, na may sa puso't may sa isipan po namin, Lord, na kayo lamang po ay sapat na para sa amin, Lord. Hindi po namin kailangan ng mga kayamanan sa mundong ito, Panginoon, dahil ikaw lamang po ay sapat na sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Patuloy ka pong maging shepherd ng buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord God, for your unconditional love, O Lord, na kahit na nagkukulang kami at lumalayo sa iyo, Panginoon, patuloy mong hindi na hayaan, Lord, na lumayo kami sa iyo, Lord. Inaakay mo pa rin po kami palagi, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at tinataas ko po ang gawain ito, Lord, hanggang matapos, Lord. Please be with us, O Lord. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Take it away, Pastor Jay. Thank you sa iyong sacrifice. Glory to God po. Mapagpalang araw po muli sa lahat. Parang nakakapanibago, hindi ko narinig yung boses ni Daddy Nestor. Wala si Daddy Nestor. Nandiyan siya kanina. Baka na-drain battery. Na-drain siguro yung niya, cellphone. Manibago ako, hindi ko narinig siya ngayon. Oo. Nakakamiss nga pag wala siyang Nandiyan pa siya ng Sabado. At saka mabilis tayong matatapos, wala si Uncle. Joke lang. Baka dumating magalit sa akin. Joke lang, Uncle. Nano na po yung screen? Lumabas na po sa inyo? Oo. Fullness of God in Christ. Apo. So, yun nga po, akmang-akma dun sa prayer din ni katatapos na prayer lang ni Ate Mimi, yung si Lord lang, pat na. So may ugnayan rin po dito sa pag-aaralan natin. Dahil ang Panginoong Hesus nga po is fullness of God in human body. So yun po yung pag-aaralan natin for today rin po, for tonight. So
Bago po tayo magpatuloy, yung last week na topic nga po natin para marinig din po nung mga hindi po naka-ano last week. So, yung last week nga pong topic po natin is about the power of the scripture nga po na mababasa nga po sa book of 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. So, yung pinag-aralan po natin ng last week, sabi nga po ron na all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So yun po yung passage ng pinag-aralan po natin last week. So yung points nga po natin doon, may tatlo po tayo ulit points last week. Yung first nga po is the scripture is breathed out by God. So meaning po ang Bible for the scripture is compilation nga po ito ng mga books na isinulat nga po ng iba't ibang author na inspired by God. So hindi lang po basta nahulog lang sa langit ang Bible. So itong mga authors nga po na ito is God-inspired authors. So God speak to these human writers po. Meaning si Lord po ang nagsulat nito para sa atin through the life nga po nitong mga authors na ito. And the scripture nga po is tested and proven throughout the centuries nga po. And yung second point po natin is the scripture is profitable daw po. So profitable for teaching, for reproof, for reproof or rebuking, for correction, and for training in righteousness. So ito po yung mga benefits or beneficial po and useful itong scripture para sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. And yung third point nga po is the scripture or the Bible can transform lives. Amen. Dahil ito nga po ay word of God. And this the power of this scripture na it can transform our lives. So maganda nga po yung testimony nga po last week ni Auntie Juliet about dito nga po sa transforming our lives. So yun nga po ang sabi po dun, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So yun nga po as a man of God or believers po is kailangan po natin mag-mature and we need to be equipped by the word of God para ma-discern nga po natin what is good or pleasing to God, that we may not sin against Him. So the more nga po na na-equip tayo ng word of God is the more na nagtatransform ang way of living o ang ating pamumuhay nga po. Yun nga po, I do believe na na-experience nga po natin ito sa ating pamumuhay kung paano nga po na-transform ng Word of God ang ating pamumuhay na everything we do is ina-acknowledge nga po natin ang Panginoon sa buhay po natin. So, yan po yung topic nga po natin last week about the power of the Scripture because the Scripture is the Word of God. It is breathed out by God. So, yun po yung last week na pinag-aralan po natin. So, yun nga po, mabalik po tayo dito sa topic natin, yung fullness of God in Christ nga po. Ang passage nga po natin is matatagpuan nga po sa Colossians chapter 2, verses 6 to 10 po. So basahin ko po. Ang sabi po dyan, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. So kailangan daw po magpatuloy tayo. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. And sa verse 8 po, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world, rather than from Christ. So, for Christ lives all the fullness of God in a
human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Yun nga po yung prayer nga po ni Ate Mimi kanina na kay Jesus Christ nga po ay sapat na. Siya na nga po ang lahat ng ating kailangan. So, yun nga po, bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo at humingi po tayo ng karunungan na nanggagaling nga po sa ating Panginoon. So, let us pray po. Ama naming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po, sinasamba at pinapasalamatan, no Father God. Lord, thank you nga po muli, O Lord God, na Lord, makakapakinig nga po kami at makakapag-aral nga po muli kami ng inyong mga salita nga po, Lord God. And Lord, patuloy nga lang po akong pakagamitin, O Lord God. Ikaw nga po ang aking may taas at aming mapapurihan nga po, Father God. Lord, dinadalangin nga po namin, O Lord God, na gabayan nga po kami, O Lord, ng banal na spirito as we study your words nga po, Lord. Open our hearts, our spiritual minds nga po, spiritual ears, Lord, sa pakikinig nga po ng inyong mga salita, O Lord, na aming pag-aaralan nga po, Lord, na maging madali nga po sa amin ito, na maintindihan nga po namin, na may marema nga po sa amin, O Lord God, na sa pag-aaralan nga po namin for tonight, O Lord. Maraming salamat nga po, Lord God, na Lord, tunay na buhay nga po ang inyong mga salita Yes, nga. Lord. Tumatagos nga po sa aming mga puso at isipan, O Lord. Maraming salamat po. Ito nga po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. So, ito po ang ating topic. Ito pong Colossians chapter 2, verses 6 to 10. So, ang context nga po nito, ang pag-aaralan nga po natin is, ito nga po is letter nga po ni Apostle Pablo or Apostle Paul sa Colossae or sa church ng Colossians nga po. So, isinulat nga po ito ni Apostle Paul to warn nga po ang Church of Colossians about sa deception nga po. Kung mababasa po natin dito na don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from spiritual powers of this world. And then in-instruct nga po rito and niremind nga po tayo ni Apostle Paul dito na mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon na for in Christ lives all the fullness of God in human body. So warning nga po ito ni Apostle Paul sa atin. And yun nga po, he instruct us na maging magpatuloy po tayo and be rooted Puro na si Pastor J. and build our lives nga po sa ating Panginoong Hesus. So ganun nga rin po sa atin mga kapamilya na we need to be rooted by the Word of God para din po hindi tayo madala ng mga maling katuruan ng mundo or ng mga human tradition and false philosophies nga po. So our completeness nga po is found in Him alone because Jesus Christ nga po is the fullness of God. Amen. So may tatlo po muli tayong points sa pag-aaralan nga po for tonight. So today. So ang first point nga po natin is walk in Christ nga po. Sa verse 6 and 7 nga po. Ang sabi po dyan, and now just as you accepted Jesus Christ as your Lord, you must continue to follow Him. In other translation nga po is walk in Him. So walk in Christ. So let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. So I do believe na lahat po tayo is inaccept na ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay as Lord and Savior po. Yun nga po, sabi nga po dyan na just as you accepted Jesus Christ as your Lord, you must continue to follow Him. Kaya po ang ating
point is walk in Christ. We must continue to walk in Christ. So, Yes. meaning po nung Lord is He has the authority over our lives. So, kapag inaccept na po natin ang ating Panginoong Jesus is nagpapasakop na po tayo sa Kanya. He is our Lord. He has the authority over our lives po. So, kapag nagpapasakop na po tayo sa ating Panginoon is we must continue to follow Him, to walk in Him, and yun nga po, in other words, to walk in Him, to follow Him. As we walk in Him, we must obey. We must obey all His teaching and command. So, hindi lang po kung saan po tayo komportable, is yun lang po yung susundin natin na katuruan ng ating Panginoon. So, hindi po kung saan lang po yung comfort zone natin, yun lang yung susundin natin. So, kadalasan nga po kaya nagbabackslide or hindi nagko-continue ang isang tao sa kanyang faith o pananampalataya is nangingibabaw pa din yung kanyang pang-sariling kagustuhan at hindi ang will ng ating Panginoon. So, nga po sa madaling salita po is if you truly accept Jesus Christ as your Lord and Savior is magsusurrender ka talaga at isasubmit mo ang iyong buhay sa Kanya. So, mababasa nga po natin yan sa Book of Matthew, chapter 16, verses 24 to 26. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesus dito, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow Him. So, we must surrender ourselves. We must submit to Him. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? So ano nga daw pong magiging profit natin kung pag-gain natin ang lahat ng kayamanan din sa mundo but na forfeit naman po natin ang ating soul? So, or what shall a man give in return for his soul? So, yun nga po, we need to surrender and isubmit nga po. We need to deny ourselves. So, ang tanong po is, worth it po ba? Or worthy nga po ba ang pagsunod sa ating Panginoon? So, syempre naman po, it's worthy. Amen. So, it is worthy. Dahil ang kanyang kagustuhan, para nga po sa ating buhay is mabuti. All good and perfect gift nga po is come from above. At ang ating Panginoong Yesus nga po is gift sa atin ng Diyos. And through Him is magkakaroon nga po tayo at nagkaroon nga po tayo. Hindi po magkakaroon, nagkaroon na po tayo ng eternal life in heaven. Amen. So, kaya habang nandito po tayo sa mundo is we must walk in Him. We must keep walk in the right path nga po and be rooted. So, ang sabi nga po dyan, be rooted. So, let your roots grow down into Him. And keep growing. Yun nga po. Be rooted, keep growing to His words. Kagaya nga lang po ng isang puno, di ba? Kapag nakatanim po siya sa matabang lupa, is ang kanyang bunga is masagana or maayos or mabuti. Kaya we need to be rooted by the Word of God upang ang ating bunga nga po or the fruit of the Holy Spirit ang mamunga sa ating buhay. And yun nga po, we must continue to grow spiritually and build our lives nga po sa kanyang mga katuroan and commands nga po para sa atin. So, but it doesn't mean nga po na hindi natin may enjoy ang ating buhay. Siyempre, may enjoy pa din po natin ang ating buhay. In other way na hindi nga po harmful para sa atin. So, we can celebrate nga po life while worshiping our Lord Jesus Christ and be grateful always dahil God is good and He loves us nga po. So kaya po dyan din your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with. So habang nakikilala nga po natin ang ating Panginoon, habang rooted nga po tayo, habang nag-grow po tayo, is
mararamdaman po natin talagang yung gratefulness po or umaapaw na pasalamat nga po kung gaano nga po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos na lumikha nga po sa atin. And second point nga po natin, yun nga po yung fullness of God in Christ. So ang sabi po dyan, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world, rather than from Christ, for in Christ lives all the fullness of God in human body. So yun nga po, nasabi ko nga po kanina na warning nga po ito from Apostle Paul para sa church na it is warning about yun nga po empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. So yun nga po, ang nice nga po dito ni Apostle Pablo is mag-focus lang po tayo sa ating Panginoong Jesus dahil yun nga po, for in Christ lives all the fullness of God in human body. Kaya we need to focus lang po sa kanyang katuruan at wag po tayong magpapadala wag daw po tayo magpapadala sa mga empty philosophies and human sounding nonsense or mga alam niyo na yung mga human tradition din po. So kagaya nga po nung mga superstitious beliefs po, di ba? Yung mga human philosophies or yung kagaya rin po nung horoscope. So hindi po natin namamalayan, hindi tayo aware na it is the deception nga po ng kaaway sa atin na yun nga po tong horoscope, yung instead na magtiwala tayo sa Panginoon is nagtitiwala tayo dun sa lucky color and lucky number na sinasabi ng horoscope. So dinideceive lang po tayo niyan, hindi po yan dapat natin sinusundan. So yung tiwala po natin is hindi about sa lucky color or lucky number na sinasabi ng horoscope. So ang tiwala po natin is nasa ating Panginoon. Kaya yung mga human tradition or yung mga empty philosophies, wag po tayo magpapadeceive nga po rito. At yung focus nga po natin is nasa ating Panginoong Jesus nga lang po. And yun nga po, for example din po nung human tradition like yung Halloween nga po, di ba? Yung mga human tradition na Halloween. So yung idinedicate mo yung bahay mo kay Lord, pinabless mo, then magde-decorate ka ng mga evil spirits. So parang nonsense naman po. Dinedicate mo sa Panginoon, then pinabless mo, tapos maglalagay ka ng mga ng mga evil image ng mga evil spirits or ng mga hindi magandang image. So it is a deception lang po na hindi natin namamalayan na nagwo-worship ka na pala sa evil spirit o sa kaaway. Kaya yun po, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual power of this world rather than from Christ. So hindi po ito galing sa ating Panginoon. Yung mga sineselebrate nga po ng mga human tradition like Halloween's nga po, and then yung mga horoscope, yung mga superstitious beliefs. So hindi po yan galing sa ating Panginoon. So ito nga lang po is deception ng kaaway na hindi natin namamalayan, nagtitiwala na pala tayo doon sa horoscope na yun instead na magtiwala tayo sa ating Panginoon. So yun nga po, we need to be aware sa mga ganitong tradition. Kaya it is necessary nga po to be rooted by the Word of God. And we just need to focus on the truth, to focus only in our Lord Jesus Christ. So ito nga po yung sinasabi ni Apostle Pablo na we need to focus nga po sa Apostle Pablo nga po na we need to focus only in our Lord Jesus Christ because He is the fullness of God in human body. So meaning po He is both entirely man and entirely God. If we have Christ, we have all God's fullness. Amen. So if we have Christ, we have all God's fullness. Amen. So wag na po tayo mag-aano rito sa mga empty philosophies and yung mga human thinkings and from spiritual powers of this world nga po. So tanggalin na po natin yan sa ating mga isipan. Mag-focus lang po tayo yung nanggagaling nga lang po sa ating
Panginoong Jesus. Amen. So, and third point nga po natin is authority in Christ. So, ang sabi po dyan sa verse 10 ng ating passage, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over ruler and authority. Every ruler and authority. So, yun nga po, our completeness nga po is found in Him alone because Jesus Christ, yun nga po, fullness of God, He is the head over every ruler and authority. So, sa madaling salita nga po, we have everything in Jesus. Yun nga po, yung pinaulit ko nga po na yung prayer ni Ate Mimi na sapat na kay Lord Jesus, sapat na. So, our Lord Jesus Christ has had the authority to forgive sins and to heal. So, mababasa nga po natin yan sa Matthew chapter 9 verse 6, yung our Lord Jesus Christ had the authority to forgive sins and to heal. So, sabi po dyan, but that you may know that the Son of Man, so referring to Jesus Christ nga po, yung Son of Man, has authority on earth to forgive sins. He then said to the paralytic, rise, pick up your bed and go home. So he has the authority to heal, forgive sins, and to heal. So meaning po na we are already forgiven nga po and healed from all our unrighteousness nga po. So noong nagsakripisyo na nga po ang ating Panginoong Hesus at namatay sa krus ng Kalbaryo is we are forgiven and healed. He is our righteousness. So siya na po yung ating righteousness. When we have Jesus Christ in our lives, ang makikita na nga po, God is as hindi na nga po yung ating unrighteousness, kundi ang righteousness ng ating Panginoong Hesus. And He had the authority to cast out demons nga po. So kung matatandaan nga po natin, napag-aralan natin na authority nga po ng ating Panginoong Hesus na sa pag-cast out ng mga demons. And yun nga po, and He had all authority on heaven and earth, and He has been given to Him. So, mababasa nga po natin yan sa Matthew chapter 28, verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, yun nga po, kaya nabanggit nga po rito ni Apostol Pablo na ang ating Panginoon nga po is the head over ruler and authority. All human authority has been appointed by God and is under His jurisdiction. So, ang ating Panginoong Hesus nga po, all human authority has been appointed to Him and He's under His jurisdiction. So, mababasa nga po natin yun sa Book of Romans, chapter 13, verses 1 to 2. So, all authority is in Christ. So, yun nga po, yung sinasabi nga po rito ni Apostle Paul is yung deity ng ating Panginoong Hesus. Deity means po na supreme being, a God that holds the universe. All authority is in Him because our Lord Jesus Christ is the fullness of God in human body. Kaya nga po, we are complete dahil ang Panginoong Hesus nga po na sinasamba natin at binibigyan natin ng papuri is the same God nga po who created us in human body nga po. He is both entirely man and entirely God. Sa madaling salita nga po is kung ano nga pong meron tayo, siya nga po ang lumikha at nanggaling nga po ito sa Kanya. Kaya yun nga po, He is worthy to be worshipped and to be praised. Kaya po yung instruction ni Apostle Paul is mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon and be rooted and build our lives to Him alone. So yun po yung pinakaano po dito ni Apostle Paul na mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon at wag po tayong magpapadala sa anumang deception
na or human tradition or empty philosophies nga po. And be rooted nga po and build our lives in Him alone. Amen. So yun nga po. Dito na nga po magtatapos ang ating pag-aaral. So ang conclusion nga po natin or yung conclusion nga po natin is we must walk and be rooted in Christ because He is the fullness of God in human body. And all authority is in Him. Our completeness is found in Him alone. So yung challenge nga po or application, yung application nga po sa ating mga buhay, sa ating pamumuhay, is matatagpuan nga po sa dito rin po sa ating passage yung verses 6 and 7. Sabi po dyan, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. So yan po yung application para sa ating or sa ating pamumuhay. Amen. So doon na po magtatapos ang ating pag-aaral. Open na po muli yung ating group discussion kung may karagdagan po kayo or may share po kayo to encourage nga po ang bawat isa about dito sa fullness of God in Christ. So, Pastor Jay, parang may pinag-aralan kami sa church na may apply ko sakto dito sa pinag-aralan natin sa itong topic natin ng fullness of God in Christ. Yung number 1, walk in Christ. Meron yung low, L-O-W. Yung L stand kay Lord, which is si Jesus Christ nga. Yung O, obedience. Tapos yung W, witness. Kumbaga, siyempre si Lord, yung L nga, si Lord si Jesus Christ, kapag ka, yun nga, katulad ng sinabi mo na magwo-walk tayo in Christ, yun na, which is yung i-obey natin siya, yun na yung O, yung obedience. Pag in-obey natin siya, nag-walk na tayo at finalo natin yung teaching ni Christ, yun na yung obedience, di ba? Kumbaga, kapag in-obey na natin kung ano yung katuruan ni Lord, doon na papasok si W. Magiging witness na tayo. Kumbaga yung buhay natin magiging witness na para sa iba, sa mga hindi Kristiyano, na makikita nila yung buhay natin na nabago dahil kay Jesus Christ, dahil sa pag-obey natin kay Jesus Christ, magiging witness na tayo na bago ang buhay natin dahil sa binago tayo ng Panginoon. Kumbaga dahil sa patuloy na pag-follow natin ng katuruan niya, ganon. Syempre once na tinanggap natin siya as Lord and Savior natin, unti-unti na tayong magbabago. At makikita na yun ng kung sino man yung tao sa paligid natin. Katulad nga ng lagi kong sinasabi na ngayon kasi sa mga non-believers, sa non-Christians, sa mga hindi nagbabasa ng Bible, ang Bible nila is yung buhay natin eh. Kaya kumbaga, maganda na kapag finalo natin itong LOW nga na to, magiging witness na tayo ng buhay. Yung buhay natin ang magiging Bible at magiging witness tayo sa non-believers at magiging doon na papasok, magiging interesado na sila na bakit kayo nagbago buhay ni Mimi? Dati ganito yan ganto. Kaya yung iba, dati, lasenggo to, dati gano'n. Kumbaga yung makikita, bakit kaya? Anong meron? Doon na tayo yan ang maganda sa Panginoon natin eh. Minsan, ako na lang, kunyari, ito na lang ang magandang example. Yung nagkasakit nga ako, na-diagnose ako as pagkakaroon ng stage 4 cancer. Ang Panginoon, iba ang paraan niya eh. Yung mga pangit na yan, akala natin pangit. Pangit naman talaga, pangit naman siya. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, yun ang gagamitin niya para maging living testimony tayo. Ginagamit niya yung pangit na nangyari sa buhay ko. Ngayon, nagtitestify ako ngayon sa mga,
nasasabi ko ngayon, nasasabi ko ngayon sa mga tao ngayon, lalo na yung nabibigyan ko ng hope, yung ibang tao na may kasalukuyan na pinagdaraanan na ganung sakit, minsan nga hindi pa cancer, naisi-share ko at bukod doon mapapakita mo na yun nga si Lord nga ang dakilang manggagamot, ma-share mo na yung gospel, ganon. Kaya yun yung paraan ng Diyos eh. Kaya ito yun lang naalala ko lang yung parang sakto na yung itong napag-aralan namin nga sa church, itong glow na to. Pangit ang Panginoon, parang pangit glow, pero maganda yung meaning nga, Lord, obedience and witness. Yun lang po. Faith Opo. and obedience brings fruitfulness. Kasi Opo. ikaw yung nakikitang, Opo. yeah, you're the Jesus or the Bible that others will see. Opo. Saka yung sinabi ni Jay na yung mga traditions. Kasi man-made traditions makes the word of God of no effect. Kaya yung mga superstitious belief na yan, di ba? Ang inaano lang, fear. But if you are grounded and rooted in the word of God, wala yung mga fears na yun. Ang nakakalungkot nga dyan, ante, sa mga superstitious belief, yung mga horoscope, yung mga Yeah. wala namang mawawala eh. Bibili ng mga Wala. anting-anting na yung mga lucky charm, mga ganyan. Eh ano lang naman ito, accessory, wala namang mawawala kung bibilin ko, kung gagawin ko, wala namang. Hindi nila alam na may nawala na dahil naniwala ka na nga doon eh. Hindi nga, kumbaga, false belief na nga yan. Kasi yun ang usually na sinasabi ng mga tao, wala namang mawawala. Yeah. Kaya nga, it makes the word of God of no effect. Kasi wala naman yun sa Bible. Yeah. Opo, yun po. Lalo sa horoscope, ante. Pinabasa na nila yung buhay nila sa horoscope. Sinabi na ko, delikado mangyari na itong araw na to, kunyari, may masamang mangyari. Ay naku, hindi na aalis ng bahay. Hindi niya alam na sana, na gano'n na, hindi niya alam na sana kung lumabas siya, meron pala siyang, may maganda palang mangyayari sa buhay niya pagka lumabas siya. Ibig na, papasok yung blessing. Naniwala na siya doon. Kasi naniwala. Oo. Blessing na para sa kanya. Oo. Pa ng kaaway. Napurnada pa. Kaya nga, importante na malaman natin yung word of God. And be rooted. Yeah, you be rooted in the word of God so you won't hindi ka mapapalungi, di ba? Yeah, so that's why it's important that we look at yung word of God is like a mirror. The more and the mirror is Jesus. And the more you look at the mirror or at Jesus, the more you become Christ. Yan, kaya magiging rooted ka sa kanya word, and then when you look at the mirror, you see your face, you see your light. Hindi pala tama yung ginagawa mo. Ikita mo yung mga mali. That is the function of the word of God, is for you to learn. Pag namamali ka na, tinutuwid niya na pinaalala siya ng Holy Spirit. nire-remind ka ng Holy Spirit sa mga pangako ni Lord. Walking flesh is parang ang kanya ni walking in the Spirit. Ang opposite niya ni walking in flesh. So if you grow, pag yung ugat mo lumalalim, nagiging close ka kay Lord, ang buhay mo nagiging para sa Panginoon, nag-grow ang faith mo. And when your faith grows, yung mga tinuro sa'yo na panay truth, you will always practice that. You will be overflowing with thankfulness. Kasi hindi lang basta-basta na kasi minsan hindi tayo madali tayo nasusway, madali tayo na Para hindi ka masway sa worldly system. madali tayo masway kung hindi tayo mahina yung faith natin, tayo hindi rooted natin yung buhay sa Panginoon. Dapat talaga you're always there. Kasi lalo na ngayon, we're approaching the end time. When you just regard na bukas darating na siya. Bukas end of the world na. So if you live that way, ibang perspective mo .
Iba yung mga action mo, iba yung mga ano eh, yung mga gagawin mo eh. Hindi hindi times mo eh, iba eh. You always think about the, goodness of God. You always think that kung gagawa ka ng mali, darating na si Lord, baka abutan ka pa. Mahirap niya. Kaya, yun ang iisipin mo na darating na siya. Kaya pag ano naman mo, ibang perspective mo, medyo madali kang madali kang matuto sa mga pan ng Lord. You will grow, your faith will grow. Stronger and stronger. May kanta nga akong kanyan eh, yung nung sa Sunday school. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Kasi kung hindi tayo babasa ng Bible, we don't even have to tell God stories. All we have to do is remind Him of His promises. Kasi God is not a man that He will lie, or a son of man that He will repent. If He said it, He will do it. And when He does it, He will make it good. Yeah. So kapag practicein mo yung the presence of God in your life, you practice that every day. Yun nga sabi ni Mimi, obedience, faith and obedience. Hindi ba parang kasama mo siya lagi, hindi mo mo lang yung mind mo na kasama siya lagi, nandun lagi sa paligid mo yan, hindi siya kaya magiging aware ka ng mga ginagawa. Minsan kasi pag nasusway ka sa mga worldly things, madali tayo masway. Katulad ngayon, pag uwi namin ng kuya po, baka mamaya makita mo mga kaibigan mo, mga unbelievers yun. Ang gagawin nila, kung hindi ka may malakas yan, ang discipline mo, mapasama ka. Kasi nakakaya at kung minsan parang gusto mo rin to join the group, to join the crowd. Mapasama ka na rin kasi kung ano man ginagawa nila na hindi tama. And it's hard, very hard sometimes. Sometimes, sabi nga nila, sakripisyo rin na maging Christian kasi dati yung ginagawa na hindi mo magagawa. That's part of life. You have to, you really, kinuha ka na ni Lord binigay mo na ni Lord kay Lord ang buhay mo, kaya you have to, iba ng buhay mo ngayon, hindi na katulad ng dati. Na pwede kang uminom, pwede kang magpunta dito, sabi. It's really hard sometimes, but it's worth it. The glory that is waiting for us is worth it. Heaven is very, it's really, just bear in mind that tatamuin natin kung mas ma-double yun. The joy and the peace that you will have when you go to heaven. May kwento pa nga na kwento dun sa church na may mag-ama daw, yung tatay kasama niya yung anak niya, tinuro niya sa taas. Ano yung nakikita mo sa taas? Sabing ganon. Airplane, sabi nung bata. Pero ang liliit naman nila, sabing ganon, kasi mataas nga, malayo nasa ulap. So ang ginawa nung tatay, yung isa araw naman, doon pumunta sila sa airport mismo. So nakita nung bata, ang lalaki yan pala yung eroplano na nakikita ko sa malayo. Ang lalaki pala nila sa totoo. Tapos yun, ang explanation, in-explain nung tatay niya sa kanya. Ganon din ang relasyon natin sa Diyos. Kapag kamalayo tayo kay Lord, ang liit tingin natin sa Kanya. Pero once na lumapit tayo sa Kanya, makikita natin na yung fullness nga ni Lord, makikita natin. Dahil na malaki pala siya sa lahat-lahat. Kumbaga general na yun malaki na siya, mas malaki siya sa problema natin, kung ano man yan, area ng buhay natin. Kaya the more na lumalapit tayo kay Lord, mas nakikilala natin siya. Kapag lumalayo tayo, yun nga, ang tingin natin lang kay Lord, hindi natin na siya halos makita, maliit lang. Kasi ang layo-layo natin sa Kanya Kaya yun na, kailangan nga rooted tayo.
Yeah. Katulad ng sinabi ni Pastor Jay. Kasi the more na lumalayo tayo, hindi natin nakikita yung goodness niya. The more na lumalapit tayo sa kanya, nakikita natin yung laki, yung fullness ni God sa buhay natin. Kasi hindi pwede mayonnaise or saka cheese. Kaya, Na nakalagay diba sa verse 7, let your roots grow down into him and let your lives be built on him, then your faith will Yeah. grow strong. Yeah, so Mhm. pag yung po yung puno, yung literal na puno, 'di ba? 'Di ba may roots 'yun? 'Di ba habang lumalalim yung root niya, nagiging mas strong yung puno. Mas kahit na anong bagyo, hindi siya na-uproot. Di ba po? So parang gano'n din tayo. Mas malalim yung roots. Yeah. Malalim tayo sa pananampalataya sa relasyon natin sa Panginoon. So kahit anong unos Bagyo. sa ating bagyo, hindi tayo Bubuwag. Maa-uproot. hindi tayo maanod kasi yung malakas yung pananampalataya natin. Sabi niya, then your faith will grow strong in the truth. So, yun po. Kaya siguro ito yung sinabi dito na, di ba yung, let your roots grow down into Him. Kasi kung yung puno nga naman, mas malalim yung mga roots niya, mas mahirap siyang matumba. So, ganun din po Titibay tayo. lalo. Bagyo sa buhay natin or may mga temptation, kung ano man yan, na dumating, hindi tayo basta-basta masusunod. Hindi tayo basta-basta matatangay. Dahil nga po yung faith natin is strong. Yun. So, ganun din po, pag yung faith natin, para may ano po, yung sa devotion, yung daily devotion, may nabasa ako sa faith, about faith. Na para daw siyang sa chariot, para daw yung wheel. So kapag andun yung faith mo, yung chariot mo, smooth lang na umaandar, pero tanggalin mo yung wheel. So wala yung faith mo, idadrag mo yung chariot, di ba? Ang bigat. Kasi wala. So ganun tayo, dapat talaga, kaya yan, na yung rooted talaga, dapat let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Yung faith talaga natin is important. Sabi nga rin po sa Hebrews, di ba, that without faith, it is impossible to please Yeah. God. So, ayun po. Ayun, praise the Lord. At saka yun nga, yung faith mo dapat may action. Yes, yeah, with action. Si James, parang sabi ni James sa faith with corresponding action brings possession, di ba? Opo, Mhm. is there. Faith with actions. Saka nag-aano rin yan dun sa yung previous na ano natin Bible study, yung if you abide in me and my words abide in you, di ba? You will ask what you will and it will be done for you. Kaya importante yung faith and obedience. Kasi saka yung iba kasi head faith hindi heart faith, di ba? Kabisado nga yung iba, may kabisado nga yung Bible, di naman ginagawa. So it's head faith. It's not heart faith, hindi na isa sa puso. Opo. Yeah. So, talaga sa puso natin. Ipamuhay na talaga siya. Mhm. Doon gagaling ang Panginoon. Kaya nga may warning na dapat rin tayo dahil hindi lahat ng tumatawag ng Lord Lord Christian. Yeah. Mismo sa Head mga faith lang yun. sa mga church natin hindi lahat doon, kaya kung ewan ko sa dito para nakakalungkot kasi loob ng church pero nakasulat doon pagka bago magumpisa na bantayan niyo yung mga gamit niyo, yung mga valuables niyo, na don't leave unattended, may mga ganon. Kung tutusin, di ba, mananampalataya dapat bahay ng Diyos to parang ganon. Pero hindi nawawala yon. Palaging may warning na ganon.
Hindi Oo, may naman kasi ganon. lahat ano, Oo. Christian Oh, yun na nga. Kaya hindi lahat ng attendees doon. Kaya ngayon, isa na yun sa sample, hindi lahat ng nagsasabi ng Lord, Lord, mananampalataya lahat. Lahat, siyempre nakapikit Yeah. yung mga tao nga naman nakapikit ka. Ang daling Kasi yung mga itulog ng pagmumuni. magnanakaw, pumupunta Kami dyan. no, tumatawa. Oo, may mga talent yung mga magnanakaw Siyempre, intensified, very nagpe-pray kang gano'n, nakapikit ka't lahat-lahat. Wala na, nakuha na yung gamit mo. Kaya Oo nga. karamihan din doon. Oo, ang dami. Yun ang Lahat. nakakalungkot sa mga church. Nakasulat, yun ang palagi. Bago mag-umpisa ang church, nakasulat yun. Baka Kaya meron para ng pa, ate, no, na nag-report na may nawalan. Oo, meron at meron. At saka may mga nakakaiwan. Marami pa rin ganun na naiwan na nawawala, walang di nababalik. Marami nare-report. Kaya yung iba, ganun talaga yun ang nakakalungkot. Kumbaga, wala na Parang kumbaga minsan kasi may kalyo na yung puso mo parang ganun. Kahit nandun ka na, nakakarinig ka na ng Diyos pero iba yung focus mo hindi dun sa salita sa turo ng yung sa preaching Kumbaga yung iba tuma-timing. Yun ang ano. Astig. Ang kulit nila, no, na may tumatiming din. Oo, may tuma-timing kaya talagang ganun talaga. Kaya dapat pag-pray yung Philippines. Dito sa amin, nakakabagbag damdamin dito sa city namin kasi ilang churches na yung nabisita namin, 4. Yung mga bag nila, nakaiwan lang doon, akong kinakabahan. Kaya kung ganun ako, baka may gusto kong kausapin yung mga nag-iiwan ng bag. Baka hindi ba nawawala, baka may mawala dyan sa bag nyo, pero yung wala naman. Lahat sila na iniiwan. Baka Iniiwan yung bag sa upuan nila. may CCTV ba? Ganon dito? I don't know. Kahit siguro sa church na, Hindi, sa California, hindi mo pwede iwan din. Nawawala rin Nawalan na ako ng doon parang Bible dito doon. wala pa naman tayo na no. Yung mga kasama namin sa church dito ate, dyan. Wala, nakabukas yung mga bag nila, nagpe-praise and worship. Mga cellphone nila, nakababa. Oo, dito rin sabi ko, yung mga nyo. Ako tuloy ang tagabantay na ng mga bag. So ako, teka, tingnan ko nga, baka may nababantay parang yun tuloy ang isang ko doon sa church. Baka may kumuha, tinitignan ko. mayonnaise and cheese. So ako naman dapat sa Halos Nakakatuwa yung lang. bago mag-umpisa talaga yung church dito, ganun. olive oil. CCF, sa Victory, Pare-pareho. o kahit na anong branches. Kasi siguro ate nga, Yun ang yung una. O nangyari na yun, may experience ng ganyan. Kasi yung mga mahirap, may mga nagnanakaw. Marami kasi mahihirap sa Yeah, Pilipinas. the enemy is using them. Meron nga dati yung nagmi-ministry kami diyan. May babae tapos may anak kanyang ganyan. Baka bigyan niyo ako ng pamasahe, uuwi lang kami na may drama. Tapos sa ko naman, hindi pa ako aware sa may mga racketeer na pala ganun. Raketera. Na pala, modus operandi na pala yun. Kaya dapat maging rin tayo. meron naman sa Meron Saudi. sa Saudi yung inutangan niya. Inutangan niya kasi. Mel. Inutangan niya. Niya pala yung iba rin, hindi na nag-attend. Lahat na utangan niya. Kasi Hindi na isikreto, nag-attend. syempre, sabi mo, maawa ka naman. Tama. Syempre, hindi mo sabihin sa iba dahil baka sabihin, chinichismis mo, ganyan, di ba? Inutangan So, niya walang, isa. ikaw din, nung hindi na uma-attend, Oh. ikaw din, lahat kami namin, halos ang inutangan sa akin. Alimas na pala niya yun. May Kasi nga, ganun din, yung Pinay. Nakakahiya. Nung bagong-bago pa kami dito sa California, sa North Orange County kami Calvary Chapel. May Pinay na pumunta, inutangan na pala lahat niya yung mga members. Pero ako hindi niya inutangan, tapos nalaman ko lang. opo, ganun. Kasi syempre, ikaw, hindi mo naman ipapagkalat sa, di ba, na si umutang sa akin. Kasi syempre, baka mag-backslide dahil nalaman na inaano niya siya, chismis. So, lahat kaming niya, wala talaga nagsasalita.
umalis, Hindi raw attend. hindi na umattend. Mhm. Sino namin yung nag-invite? Nasan si ano kasi Yun, yung Pinay. din sa'yo, may utang din sa'yo. Mga Nagulat na lang. puti ito Nainutangan niya Mm. lahat. Kahit sa ano, yan din, isa rin pala yan sinasabi sa victory. Halos palagi, pagka, kasi di ba may mga cell group, may mga small group ang ano, sinasabi na pagka uutangan kayo ng pera, minsan ginagamit pa yung church minsan Yeah, oo. gagamitin yung church para makasulisit ng pera or minsan yung leader Yeah. ng cell group ay nangangailangan. Nangyari yan sa group leader ko ginamit yung pangalan niya na Hmm? nangangailangan siya. Oo, saka lang na-discover nung yung nag-leak na lang na ganun. Kaya yun na pala, ulit-ulit din na sinasabi na hindi nanghihingi ang church kasi ang church din, ang victory, wala yung yung ano yung box na iniikot-ikot. Yeah. Walang ganon. Kumbaga may box lang ng tithes and offerings sa labas. Kumbaga, choice mo yun kung magbibigay ka or hindi. Mhm. Ganon ang ano nila. Kumbaga, parang labas. Siya part ng ano ng service. Sa oo, labas lang. ganon. Sa labas lang, ganon din sa ano, Guys. victory, CCF, ganon din. Pareho lang, hindi kinaobliga kung kinausap ka ng Diyos, ganon. Tapos explain lang nila sa iyo, syempre kung ano ang yung Yeah. kumbaga yung tithes, tungkol sa tithes i-explain. Pero nasa sayo, choice mo kung magbibigay ka o hindi. Ganon. Kaya nakakatakot pala sa Pinas na may warning pa. Oo, may warning na. Kasi Yun ang nga. dami na. Yun nga, pananagutan na nila sa Panginoon po. Kaya may nagawa man silang ganun. Lord na Maski dito sa US, pagka hindi ka nag-iingat, maluluho ka rin. Yung may Christian magazine dito nung nasa kami nag-advertise lahat mga Christian companies. Kaya yung mga Christian naman doon kumukuha ng mga kontakto nila, mag-repair ng kanilang mga bahay. O kaya ng mga planning ganun. Pero yung mga doon nag-advertise, hindi Christian. Kasi napatunayan nila ng pinakamadaling lokohin sa mundo ay mga Kristiyano. Mapagpatawad. Madali daw mga Kristiyano pagka daw may perang Kristiyano. Madali daw sabi sa Saudi, kaya yun ang pinapasok. Napakadaling nga lokohin So, na lang sa mga gagawin niya sa'yo. Yun din. Wala ka na Christian ka. Kung may mga dapat na hindi pa naging humingi na ng pera, minsan iiwanan ka na, hindi pa tapos yung trabaho. Kasi madali tayong lokohin Hindi tayo masyado nagtatiwala tayo dahil nga Christian ito. Hindi naman yung siguro ko. Hindi pa tayo, kapatid pa ng pastor. Sinundan pa tayo sa Peralta. Yeah. Binigyan mong $500 kasi kapatid ng pastor, yung pala mangluloko. Hindi ko naman drug addict. Siguro wala siyang kasaling. Hinihintay pa kami sa labas. Ang tagal na naghintay doon nung dumating kami galing sa church. May gate tayo, sumunod siya nung pumasok tayo. Sabi niya, naka-Mercedes pa yung bata kasi nag-rumon sa drugs. Sabi niya, umihiram ng kwarta kasi kailangan daw niya dahil yun siya pagkagastusan. Nagtiwala kami dahil pastor yung kanya. Ikaw lang, hindi ako. Madali kasi ako maawa pagka yung tao. Naawa na ako Kaya tuloy pagka may problema sa simbahan namin noon kami tinatawagan. Paano mo nalaman binigay ka ng pastor yung pangalan mo ikaw daw maraming natutulungan No, nung bandang huli, sabi nung asawa ni Pastor Carl, if somebody asks you for help, tell them to call me. Kasi marami nang nag-a-abuse. Yun nga, sinasabi kasi noon na tayo ang natawagan. Alam nila yung number ko So, paano hindi malalaman na yung pastor? Kasi kung di nila ko yun, saan nila kukunin yung number? Mahirap pag you have to be careful din. Kasi na Christian tayo kuminsan. Sinabi niyang Christian na,
may pinagagawa ka at sinabing nalaman niya na Christian ka, kukunin niya yung mahinang spot na yung soft part ng puso mo eh. Pag-istorya niya kung parang Kristiyano na ano. Kaya maawa ka na ngayon. Kaya lahat naman gagawin niya. Kung maski kung minsan mali na, hindi mo na pwedeng balikan kasi Kristiyano siya, nakakaawa naman, kaya mo naawa ka tuloy. Pero mahirap talaga kung hindi ka, kailangan lagi kang be careful every time. Discernment. You're a good steward. You're a good steward of money, of God's provision. Binigay niya sa atin niya, kaya you have to be good steward. Checkin mo lahat yan. Pero huwag kang paloloko. Paluloko. So, manalangin po tayo. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, muli nagpapasalamat nga po muli kami na sa napag-aralan nga po namin, O Lord God, yung inyong mga warnings nga po para sa aming mga mananampalataya nga po na Lord, hindi nga po kami magbase sa mga empty philosophies or human traditions nga po, Lord God, na Lord, mag-focus nga lang po kami sa inyo, Lord God, na Lord, na nalaman nga po namin, O Lord God, na Lord, yung all the authority, you are ruler over all this, Lord God, na Lord, sa inyo nga lang po kami magtitiwala, O Lord God. Wala na nga pong iba nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po, and na-remind nga po kami na we must be rooted and to build our lives into you nga po, Lord God. Maraming salamat nga po, Lord God, and sa inyong mga promises nga rin po sa amin, O Lord God. Lord, ma-remind nga rin po kami and maisabuhay nga po namin kung ano nga po ang aming napag-aaralan namin naririnig sa inyong mga salita nga po, Lord God, na Lord, gabayan nyo nga po kami as pamuhay nga po ito, Lord God, sa amin nga rin po mga kapamilya, O Lord God. Lord, continue to guide us as we share nga rin po ito sa aming sa mga tao na mga kasalamuha nga po namin at sa mga iba pa nga pong miyembro ng aming family nga po, Lord God. Yes, Lord, maraming salamat nga po, Lord God. Ito nga po ang mindalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen.